Magandang araw po sa inyo mga kababayan. Dong Randy PH po. Atin pong bibigyan ngayon ng reaksyon ang nangyayari ngayon sa Team Alyansa. Dahil hinang-hina na po sila, lalo na po dito sa Visayas at Mindanao. May kumakalat na usap-usapan na ang dalawang kandidato nila na si Imee Marcos ay tinanggal na. Hindi po ito fake news kasi lumabas na po sa balita na tinanggal na po si Imee Marcos sa Team Alyansa. Kita mo mga kababayan, nagawa ni Bongbong Marcos sa ibang tao, sa kapatid pa. Kapatid tiniis. Samantalang karugtong ng buhay niya si Imee Marcos, mga kababayan. Hinang-hina na po at hindi na po nangangamoy sa survey sa Cebu, sa Mindanao. Hindi na po nangangamoy ang survey ng Team Alyansa. Ano na po sila? Huling-huli na po. Hindi na po sumisingaw yung amoy nila dahil natabunan na po ng mga kandidato ng PDP laban. Mula sa number 1 na si Bongo, si Bato de la Rosa, si Pastor Apollo Kibuloy, si Rodante Marcolita, si Vic Rodriguez, pababa na po yon. Lahat po ng PDP nangunguna at hindi po lumitaw yung mga pangalan ng mga Team Alyansa. Kaya mga kaibigan, ito na po ang sinyalis na nagkakaisa na ang Pilipino. Dahil sa miscalculation ni Bongbong Marcos na baka kung mawala si Pangulong Duterte sa kanyang campaign rally, sa kanyang PDP team, ay hihina. Ngunit kabaliktaran po ang nangyari mga kaibigan, sapagkat ang nangyari ay lalong lumakas ang PDP laban. Taliwas sa kanilang iniisip na baka mahina na o manghina na ang PDP laban mga kababayan. Ngayon, kitang-kita na ang resulta. Sa Cebu, may isa pong abogado, nakalimutan ko po yung pangalan niya kahapon, nag-online survey siya. Yung kanya, ang bumoto po 5,000. Ang nanguna po PDP pa rin si Bongo at si Senator Bato de la Rosa. Ito ang masaklap, marinig ang katotohanan, sapagkat marami pa rin ang trolls na pilit na gumawa ng paraan para mapaniwala nila na yung kandidato nila, sa totoo lang kasi sila binabayaran, ay gagawin po nila ang lahat para lang ihatid po sa atin na gumagamit ng mga social media ang mga maling salita, mga maling balita. Ngayon, ang nanganganib pa pong isa ay si Camille Villar. Okay lang po naman siguro mga kababayan kung si Camille Villar at si Imee Marcos ay lumipat sa PDP laban. Kasi inamin po talaga ni Imee Marcos mga kaibigan na may malaking utang na loob talaga sila sa mga Duterte. At tanging Marcos na nagsasalita na may utang na loob ay si Imee Marcos man lang. Kaya mabuti pa si Imee Marcos, lumilingon sa kanyang pinanggalingan, nililingon niya ang mga Duterte. Mga kaibigan,
nakikiusap po ako sa inyo. Huwag po ninyong masyadong inaatake si Senador Amy Marcos, lalong-lalo na po sa mga kapatid kong DDS. Sapagkat kung kayo man po sa kalagayan po ng butihing senadora, kapatid mo at kaibigan mo rin ang Duterte, anong gagawin mo? Di ba mananahimik ka kasi kapatid mo yun? Ayaw niyang madamay sa umpugan ng dalawang malaking bato. Ngunit ngayon, ito na, binasag na po ang katahimikan. Mas pinili niya na mangibabaw ang tama at katarungan. Nagpatawag siya ng Senate hearing. After noon, mga kaibigan, tinanggal na po siya ni BBM sa Senate slate ng Team Alyansa. At 2 beses po sa Cavite, ginawa ang rally ng Team Alyansa. Hindi na binabanggit ang pangalan ni Amy Marcos. Pati na po sa rally sa Santa Rosa, Laguna, hindi na rin po binanggit ang kanyang pangalan. At 2 senatoriable po ang hindi umattend sa rally sa Laguna. Si Camille Villar at si Amy Marcos. Bakit? Nagkawatak-watak na ang opinion ko lang po ito. Nagkawatak-watak na kaya ang Team Alyansa. Bakit wala na ang dalawa sa kanilang pangampanya? Sana po tuloy-tuloy ang paglakas ng PDP laban nang sa ganon maayos na po ang ating bansa. Sana po adapin ng PDP laban si Senadora Amy Marcos na tumatakbong independyente at si Camille Villar. Dahil ang Villar at ang Duterte at si Amy Marcos ay todo suporta po sa pagtakbo po ni Pangulong Duterte. Si Amy Marcos lamang po ang tumayong gobernador sa panahon ng pagtakbo ni Pangulong Duterte. Mga kababayan, mga ka-DDS, mga ka-Inday Sara, huwag po natin masyadong atakihin si Senadora Amy Marcos dahil hindi po natin alam kung ano ang saloobin ng kanyang saloobin. Hanggang dito na lamang po. Magandang araw po sa inyong mga kababayan.